Minerva, may darating na bagong kasambahay mamaya, kaya ihanda mo yung kwarto sa baba. Mamaya? Bakit wala ka man lang sinabi kahapon? Ay, biglaan eh. Nire-recommenda ng kumpare ko at magaling at maaasahan daw. Hindi ba't gusto mo namang may kasama sa bahay? Pa, maganda ba yan? Anak, magaling magtrabaho ang kailangan natin at hindi maganda. Malay mo naman, bonus na yun. Para naman magkaroon ng mapaglibangan dito sa bahay. Ayan ka na naman. Umiral na naman ang pagiging babaero mo. O ano, ayos na ba sa'yo, Minerva? Ano pa nga bang magagawa ko? Basta marunong at maayos sa trabaho, wala na akong sasabihin. O sige, tignan na lang natin mamaya. Tumahimik na lang si Minerva pagkatapos noon. Sanay na siyang hindi kasali sa desisyon. Siya ang nag-aayos, siya ang naghahanda, pero iba ang naguutos. Habang nililinis niya ang maliit na kwarto sa baba, may kakaibang bigat na parang nakadagan sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit may kung anong kutob na parang may magbabago sa bahay na matagal niya nang pinipilit buuin kahit siya ang laging napapagod. Hanggang sa dumating na nga ang hinihintay nilang kasambahay. Magandang hapon po. Ako nga po pala si Ana. Oh, magandang hapon din. Ikaw ba yung nirekomenda ni Tony sa akin? Opo sir, ako po yun. Ba, pasado ha. May experience ka na ba? Opo, 2 taon po ako sa dati kong amo. Marunong ka bang magluto, Ana? Opo ma'am, kahit anong ipaluto nyo, kayang-kaya ko po yun. Oh, sige, subukan natin ha. Sana magtagal ka rito. Siya nga pala, tawagin mo na lang akong Sir Renato. Siya naman ang Ma'am Minerva mo at ang anak namin si Carlo. Welcome sa bahay namin, Ana. Maraming salamat po, ma'am sir. Gagalingan ko po sa trabaho. Pagpasok pa lang ni Ana, ramdam na agad ang presensya niya. May kakaiba sa paraan ng pagtayo niya. Simple ang suot niyang blouse at maong ngunit maayos sa katawan. Makinis ang balat, maputi at may natural na kinang. Hindi naman siya bastusin kung kumilos, subalit bawat galaw niya napakalambot. Tila hindi niya kailangang magpakitang gilas para mapansin. Kusang napapatingin ang mga tao sa kanya. At napansin niyo ni Minerva, lalo na kung paano tumingin ang mag-ama niya sa bagong pasok na kasambahay. Kinagabihan, anong niluto mo, Ana? Mukhang napakasarap niya na. Adobo po sir. Ang bango. Mukhang masarap nga magluto ng adobo tong si Ana. Tikman muna natin. Mukhang naiiba nga ito sa mga recipe ko. Ang sarap ah. Ma, iba to ah. Iba nga to sa adobo mo. Ang sarap mo nga. Ana, ang sarap ng luto mo. Salamat po. Habang naghahain si Ana, bahagya siyang yumuyuko. Hindi siya nagmamadali at maingat ang kilos. At sa bawat pag-abot niya ng plato, napapansin ni Minerva ang mga mata ng asawa at anak niya. Hindi yun simpleng paghanga sa niluto ng babae. May kakaibang lagkit sa tingin ng mag-ama niya. Tahimik lamang si Minerva habang kumakain. Masarap nga ang adobo, ngunit mas ramdam niya ang kakaibang tensyon sa hapagkainan. Dahil sa masarap ka namang magluto ng adobo, ako na maghuhugas ng plato, Ana. Kaya ko na po sir. Hindi niyo na po kailangan gawin yon. Trabaho ko po yun eh. Hindi, tutulungan na kita. Alam mo naman, basta masarap, mabait talaga ako. Ngayon ko lang nalaman na marunong ka pala maghugas ng plato, Carlo. Siyempre naman pa, tinatamad lang talaga ako minsan eh. Pero ngayon, pag ganito lagi kasarap si Minerva, ang luto niya, magiging masipag talaga ako. Carlo, tama na nga yan. Kung wala ka nang gagawin, umakyat ka na sa kwarto at magpahinga. Kaya na ni Minerva ang maghugas ng plato at konti lang naman yan. Ay, mamaya na ma. Sinisipag ako ngayon eh. Kaya hayaan niyo na akong tumulong kay Ana. Salamat po, sir. Napapadalas ang pagtambay ni Carlo sa kusina. Kunwari ay tumutulong, ngunit mas madalas nakatingin lang. Si Renato naman,
mas maaga nang umuwi. Dati naman gabi na akong dumating. Ngayon, sakto na sa oras ng hapunan. Hindi naman nagsasalita si Minerva, subalit ramdam niya ang unti-unting pag-iba ng takbo ng bahay. Parang may sentro na hindi na siya. At ang sentrong yun, si Ana. Nang sumunod na araw, Sobrang bango mo talaga, Ana. Nakakagigil ka. Carlo, anong ginagawa mo? Kaninong panyo yung hawak mo? Saka bakit inaamoy-amoy mo yan? Ma, anong ginagawa nyo? Bakit kayo bigla na lang pumapasok? Hindi ba kayo marunong kumatok? Anong kakatok? Bukas ang pinto ng kwarto mo. Saka ano yan? Para kang asong ulol dyan na inaamoy-amoy ang panyo na yan. Kay Ana ba yan? Narinig kong binanggit mo ang pangalan niya. Ay, wag nga kayong panira, Ma. Iniistorbo nyo ako eh. Carlo, sabihin mo nga sa akin, pinagpapantasyahan mo ba si Ana? Ma, lalaki ako. Natural na sa akin na magpantasya ng magagandang babae. Pero anak, hindi na normal yan na pati ang panyo na yan eh. Ma, lumabas na nga kayo. Saka alam nyo, wag akong bantayan nyo. Si Papa, pareho kaming lalaki. Kaya alam kong katulad ko, pinagnanasaan niya rin si Ana. Ano? Sir Carlo, ito na po ang juice nyo. kaagad na napatitig si Minerva kay Ana. Kung nung araw na pagdating nito ay maayos ang suot, ngayon naman, nakasuot na ng maikling shorts at sando na talagang bumagay sa maputi at makinis nitong balat. May kakaibang ngiti na rin sa labi nito ng mga oras na yon. Ipinilig ni Minerva ang ulo at nagsalita. Ana, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Samahan mo ako mamalengke ha, at ubos na ang stocks natin ng gulay. Opo ma'am, tapos na po. O sige, hindi ka na ba magbibihis? Mukhang masyadong maiksi ang suot mo. Hindi na po ma'am. Sayang po kasi kapapalit ko lang ng damit. Okay na po ito. Ganun ba? Ikaw ang bahala. Tara na sa sasakyan. Naglakad sila palabas ng bahay. Ngunit hindi pa rin mawala-wala sa isip ni Minerva ang sinabi ng kanyang anak tungkol sa ama nito. Pilit na lang niyang binubura yun sa isip niya hanggang sa marating nila ang sasakyan sa garahe. Sumakay ka na, Ana. Sa mall na lang tayo mamimili para isang puntahan na. Opo, ma'am. Dito na lang po ako sa likod. Sa harap ka na. Hindi mo naman ako driver para dyan ka maupo. Ay, opo. Sige po. Pasensya na po. Sige na, sakay na. Ano, komportable ka ba dyan? Opo, ma'am. Salamat po. Mainit ba? Lalakasan ko ang aircon. Okay lang po. Sanay naman po ako sa mainit. Pinaandar na ni Minerva ang sasakyan. Ramdam niya ang presensya ni Ana sa tabi niya. Amoy fresh na sabon at kaunting pabango na hindi matapang, subalit may kakaibang hatid yun sa pang-amoy ng kahit na sino. Napatingin si Minerva sa hita nitong nakalabas ng bahagya dahil sa ikli ng suot. Hindi naman malaswa, ngunit kapansin-pansin. Habang nagmamaneho siya, may kung anong kumikirot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung selos ba yun o takot. Subalit alam niyang hindi lang siya ang napapatingin kay Ana. Ana, may boyfriend ka ba? Meron po, ma'am. Talaga? Taga saan? Sa kabilang bayan po. Tricycle driver po siya. Matagal na kayo? Opo, 3 taon na po. Bakit niyo po naitanong, ma'am? Hindi agad sumagot si Minerva. Pinisil niya ang manibela habang iniisip kung totoo ang sagot ni Ana. Maamo ang boses nito ngunit walang pag-aatubili. Subalit hindi maalis sa isip niya ang mga tingin ng mag-ama sa dalaga. Kung may nobyo nga ito, bakit parang hinahayaan niyang pagmasdan siya ng ganon? Naisip niya naman na baka hindi lang nito kontrolado o baka sinasadya. Hindi niya alam kung saan lulugar ang galit niya. Wala lang. Para alam ko lang. Sige po, ma'am. Alam mo, Ana, importante sa akin ang respeto sa bahay. Oo naman po. Alam ko po yun, ma'am.
Sana wala kang gagawin na ikasisira ng pamilya ko. Ma'am, trabaho lang po ang pakay ko rito. Mabuti naman. Pagbaba nila ng sasakyan sa grocery, para bang may ilaw na tumutok kay Ana. Hindi siya nag-ayos ng buhok, hindi nag-apply ng lipstick, ngunit sa bawat hakbang niya papasok ng mall, may mga matang sumusunod. Mga lalaking napapahinto habang may hawak na bag. May guard na napalingon, may bagitong crew sa fast food na muntik nang mabunggu ang tray. Kahit ang mga babaeng kasama ang kani-kanilang asawa, hindi maiwasang mapatingin din. Hindi dahil sobrang bastos ang suot ni Ana, kundi dahil sa natural niyang alindog. Ang bawat lakad niya, may kumpiyansa subalit hindi mayabang. Tila hindi niya alam kung gaano siya kapansin-pansin. Ramdam ni Minerva ang mga matang yun na hindi sa kanya nakatingin, kundi sa dalagang katabi niya. Ma'am, ito po ang mga gulay. Oo, kumuha ka ng carrots at repolyo. Opo. Miss, pwede bang patulong pumili ng magandang kamatis? Ay, hindi po ako staff dito, sir. Sorry. Akala ko kasi… Tara na, Ana. Opo, ma'am. Habang umiikot sila sa grocery, may mga matang hindi umaalis kay Ana. Minsan may mga lalaking kunwari may kukunin sa shelf, subalit titigil sandali para lang makatingin. May nagbubulungan at may ngingiti-ngiti, ngunit nananatiling tahimik si Ana. Tila sanay na siya sa ganon. Hindi siya lumalandi, hindi rin siya umiiwas. Normal lang ang kilos niya, ngunit bawat pagyuko niya para kumuha ng mga gulay, may mga matang naging mas malagkit na dahilan kung bakit mas lalong sumisikip ang dibdib ni Minerva. Bilisan na natin, Ana. Opo, ma'am. Ang tagal mo kasing pumili eh. Maingat lang po ako, ma'am. Baka mamaya may damage ang makuha ko. Oo nga, pero hindi naman kailangang sobrang tagal na ganyan. Pasensya na po, ma'am. Tara na sa cashier nang makauwi na tayo. Sige po. Paglabas nila ng mall, ganun pa rin ang mga tingin kay Ana. Kahit sa parking lot, may dalawang lalaking nagyoyosi ang napahinto at napatingin kay Ana. Isa pa nga ang napawaw ng mahina. Tila hindi talaga nila mapigilan. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, pakiramdam ni Minerva ay mas lalong tumitindi ang pagitan nilang dalawa. Hindi niya alam kung galit ba ang nararamdaman niya o hiya sa sarili dahil hindi na siyang tinitingnan ng mga lalaki. Dati kasi, ganun din siya nung kabataan pa niya. Sa loob ng sasakyan pa uwi, tahimik silang dalawa hanggang sa makarating sa bahay. Bakit ngayon lang kayo? Maraming tao sa grocery kaya natagalan kami. 2 oras? Marami po kasing kulang sa stock, sir. Ang tagal niyo pa rin. Bakit ba? May problema ba? Bakit parang nagmamadali kang umuwi kami? Wala, nagtanong lang naman ako. Ramdam ni Minerva ang tono ni Renato. Hindi ito galit sa kanya kundi tila may ibang dahilan. Napansin niya kung paano agad napatingin ang asawa niya kay Ana mula ulo hanggang paa. Mabagal at parang sinusuri ang bawat detalye ng katawan at mukha ng dalaga. Ang suot nitong shorts na maiksi, ang makinis na hita, at ang buhok na bahagyang nagulo ng hangin. May kung anong kumirot sa dibdib ni Minerva. Bakit ba? Ba't hindi ka mapakali? Hindi naman concern lang ako. Concern kanino? Sa inyo. Malay ko ba't baka may nangyari sa inyo. At kailan ka pa naging concern sa akin? Ito na naman tayo, Minerva eh. Habang nagsasalita, hindi inaalis ni Renato ang tingin kay Ana. Para bang gusto niyang lamunin ng buo ang dalaga. Halos lumuwa ang mga mata nito sa pagtitig, lalo na nang yumuko si Ana para ilapag ang mga pinamili sa mesa. Kita ang makinis nitong likod at ang hubog ng katawan sa simpleng suot. Napansin niyo ni Minerva at doon na tuluyang nag-init ang kanyang dugo. Hindi na ito simpleng paghanga lang.
May ibang pananabik sa mga mata ng asawa niya at ramdam niyang unti-unti siyang nawawala sa gitna ng sariling tahanan. Lunes ng umaga, karaniwang oras na dapat maaga nang umaalis si Renato papuntang opisina. Siya ang tipo ng lalaking halos hindi nag-a-absent. Kahit may lagnat, papasok pa rin siya. Kahit may ulan, go pa rin. Mas gusto niyang subsob sa trabaho kaysa tumambay sa bahay. Subalit ngayong umaga, 9:00 na, nakaupo pa rin siya sa sala. Oh, hindi ka pa rin ba papasok? Hindi muna. Bakit? May sakit ka ba? Wala. Kailangan ba may sakit ako para magpahinga? Bakit nga hindi ka papasok? Pwede ba, Minerva? Isang araw lang. Huwag ka na maraming tanong. Isang araw? Ikaw? Hindi ka nga nag-a-absent kahit may trangkaso ka eh. Hindi ba pwedeng mapagod? Mapagod? O may iba kang dahilan? Ano bang ipinapahiwatig mo? Ang dami mong satsat. Wala akong ibang ibig sabihin. Hindi ko naman sinabi na bawal ka magpahinga. Nagtataka lang ako. Tumahimik saglit. Ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Mula sa kusina, naririnig ni Ana ang usapan ngunit hindi siya nakikialam. Patuloy lang siya sa paghuhugas ng plato. Kung may problema ka, sabihin mo ng diretso. Wala akong problema. Ikaw yata ang meron. Minerva, umagang-umaga oh. Anong umagang-umaga? Totoo naman, di ba? Hindi ako pumasok kasi gusto kong magpahinga. Yun lang. Magpahinga? O baka gusto mong may bantayan? Ano namang ibig mo sabihin doon? Wala. Napabuntong hininga si Renato at tumayo. Dumaan siya sa kusina upang kumuha ng tubig. Saglit siyang napahinto nang makita si Anang naka-t-shirt at maong na shorts. Abala sa pagliligpit ng mga pinggan. Saglit lang ang tingin niya ngunit sapat na para mapansin niyo ni Minerva. Pagsapit ng tanghali, si Minerva ang nagluto. Matagal na rin naman siyang hindi nagluluto para sa pamilya dahil madalas si Ana na ang gumagawa noon. Tila ngayong araw, parang gusto niyang patunayan na kaya pa rin niya, na siya pa rin ang may-ari ng bahay na yun. Nagprito siya ng isda, nagluto ng sinigang, at gumawa ng ensalada. Maingat ang bawat kilos niya ngunit sa loob-loob niya may kumukulo. Maya-maya, umuwi si Carlo mula sa eskwela. Ma, anong ulam? Sinigang at ensalada. Kumain na tayo at nagugutom na ako. Ana, kumain ka na rin. Mamaya na lang po ako, sir. Ma, ikaw ba ang nagluto? Oo, bakit? Kilalang-kilala mo talaga ang luto ko ah. Siyempre naman. Paano hindi makikilala? Madalas naman na ito yung hinahain mo sa amin ni Papa. Matagal ka nang hindi nagluluto ah. Hindi naman ganun katagal. Ilang linggo pa nga lang si Ana dito, saka ano naman kung magluto ako ngayon? Oh, wala. Ma, parang iba yung lasa. Iba? Paanong iba? Ito pa rin naman ang version ng sinigang na gustong-gusto mo noon. Di ko alam, basta iba eh. Masama ba ang lasa? May nakalimutan yata akong sangkap. Hindi naman. Sanay lang siguro tayo sa luto ni Ana kaya medyo mapakla para sa atin ang lasa ng luto ni Minerva. Anong ibig mo sabihin? Wala naman. Sinasabi ko lang na mas nasanay na kami kay Ana. Ma, totoo naman eh. Mas masarap magluto si Ana. Kaya pwede ba, siya na lang ang paglutuin nyo? Ganon? Hindi ko sinasabing hindi masarap ang luto mo, Ma. Pero iba talaga eh. Ibig sabihin, mas gusto niyo pa ang luto niya? Minerva, wag mo ang palakihin to. Nakakawalang gana ka lalo eh. Hindi ko pinapalaki. Nagtatanong lang ako, Renato. Ma, huwag ka na ma-offend. Sinasabi ko lang ang totoo. Buti pa, ako naman ang magluluto minsan. Namimiss ko na rin magluto eh. Wala naman nagsabi na bawal ka magluto, Minerva. Ikaw na lang sana nag-isip kung magugustuhan pa namin ang luto mo. Basta sa susunod, si Ana na lang ulit ang magluluto, Ma. Mas okay pa. Ganon ba? Sa totoo lang tayo magaling talaga siya magluto, Minerva. Kaya huwag ka na makipagkumpetensya pa. Parang minamaliit niyo na ang luto ko dahil lang... Hindi naman kita minamaliit. Ay,
Ang hirap makipagtalo sa saradong utak. Matama na nga, huwag mo nang gawing issue to. Simpleng bagay eh. Wala namang mali kung mas magaling magluto si Ana. At kailangan yung ipamukha yun sa akin? Ma, hindi naman sa ganun. Pero ganun ang ginagawa nyo. Basta sa susunod, si Ana na lang talaga magluluto. Oo ma, mas okay eh. Saka ayaw mo yun, wala na kayong gagawin. Hindi na sumagot si Minerva. Tumayo siya at niligpit ang mga plato kahit hindi pa ubos ang pagkain. Oh, bakit nagliligpit ka na? Hindi pa kami tapos ah. Hindi, tapos na kayo, di ba? Ma, hindi pa. Kaya ni Anang magligpit. Ma'am, ako na po. Oo, ikaw na lahat. Minerva, sobra ka na. Sobra. Ako pa? Wala namang ginagawang masama si Ana. Hindi ko sinabing may ginawa siyang masama. Pero kung makapagsalita ka, Hindi ko na kailangan magsalita. Klaro naman ang lahat sa akin eh. Ma, okay ka na. OA? Talaga ba? Naging OA na ako sa inyo ngayon? Kunting bagay lang eh, ang dami pang drama. Kaya ako, hindi talaga ako mag-aasawa ng katulad mo, ma. sinabi mo pa, puno talaga ng kadramahan niyang mama mo. Doon niya naramdaman ang tuluyang pagguho ng dignidad niya. Kahit anong sabihin niya, tila ba nagkakaisa ang mag-ama. Hindi siya nanalo sa argumento. Hindi siya pinakinggan at higit sa lahat, hindi siya pinili. Tahimik siyang pumasok sa kwarto. Sa labas, naririnig niya ang boses ni Carlo. Alam niyang unti-unti na siyang naeet sa puwera sa pamilya niya. Lihim na lamang siyang napaiyak. Hindi niya alam kung hanggang saan pa aabot ang pagod niya na ilang taon na rin niyang nilabanan. Sabado ng umaga, tahimik ang buong bahay. Walang pasok si Renato sa trabaho at wala ring klase si Carlo. Si Ana naman, wala sa bahay dahil inutusan ni Minerva na bumili ng karne sa palengke. Naubos na kasi ang laman ng freezer. Habang nag-aayos si Minerva ng mga gamit sa sala, napansin niyang bukas ang pinto ng kwartong inuukupa ni Ana. Hindi yun karaniwan dahil lagi itong maingat magsara ng pinto bago umalis. Napahinto si Minerva. May kakaibang kutob na naman siyang naramdaman. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa loob. At doon niya nakita si Renato. Nakatayo ito sa loob ng kwarto ni Ana. Hawak ang isang piraso ng damit ng dalaga. Isang manipis na blouse na nakasampay sa likod ng upuan. Dahan-dahan itong inilapit ni Renato sa mukha niya. Para bang inaamoy. Parang sinisinghot ang amoy na naiwan dito. Nanlamig ang buong katawan ni Minerva. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Renato, anong ginagawa mo sa kwarto ni Ana? Ha? Minerva? Ano yan? Bakit hawak mo yan? Ano ba sinasabi mo? Wala akong ginagawa. Wala. Nakita kitang inaamoy mo yan. Minerva, tumigil ka nga. Naghahanap lang ako ng screwdriver. Screwdriver? Sa kwarto ng kasambahay? Oo, baka may naiwan dito eh. At kailangan mo pang hawakan ng damit niya? Hindi ko hawak yan kanina. Ikaw lang nag-iisip ng kung ano-ano eh. Renato, huwag mo kong gawing tanga. Ikaw ang gumagawa ng drama, Minerva. Drama? Oo, simpleng bagay pinapalaki mo lagi. Simpleng bagay ang makita kitang inaamoy ang damit ng kasambahay natin? Saglit na natahimik si Renato. Kita sa mukha niya ang inis. Ngunit pilit niyang pinipigilan ang sarili. Ilang segundo siyang nakatitig lang kay Minerva bago niya ibinagsak sa upuan ang damit na hawak niya. Huwag kang magsimula ng away. Sabado ngayon at araw ng pahinga ko. Ako pa ang nagsisimula. Lumabas na nga tayo rito. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Wala kang dapat itanong dahil wala akong ginagawang mali. Talaga ba? Oo, ikaw lang naman ang malisyosa eh. Malisyosa? Renato, naglolokohan ba tayo rito? Simula nang dumating si Ana, kung ano-ano nang iniisip mo. Kasi may dahilan ako para mag-isip ng kung ano-ano. Binibigyan niyo ako ng dahilan. Malala ka na, Minerva. Guni-guni mo lang lahat yun kaya gumising ka na. Nababaliw ka na yata eh. Hindi na sumagot si Minerva. Ngunit ramdam niya ang kumukulong galit sa dibdib niya.
Hindi siya tanga. Kitang-kita niya kung ano ang ginawa ni Renato. Hindi yun simpleng paghahanap ng gamit. Hindi yun normal na kilos ng isang asawa. Lumabas sila ng kwarto ni Ana. Mabigat ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Tila ba may isang bagay na pareho nilang alam, ngunit ayaw lang nilang aminin. Habang naglalakad sila papunta sa sala, may narinig silang tunog ng pintuan sa labas. May dumating. Pagtingin ni Minerva, nakita niyang papasok na si Ana mula sa gate. May dala itong plastik ng karne at ilang gulay. Subalit hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Carlo. Magkatabi silang naglalakad. May pinag-uusapan pa yata dahil parehong nakangiti. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni Renato. Carlo! Pa, bakit? Parang nagulat yata kayo. Bakit kayo magkasama? Bakit? May problema ba, pa? Ikaw ang dapat sumagot. Nagkita lang naman kami sa labas Sir, nagkataon lang po na nakita ko si Sir Carlo sa kanto. Hindi kita tinatanong. Pasensya na po. Pa, bakit parang galit ka? Hindi ako galit. Bakit ganyan ang tono mo? Sinasabi ko lang na hindi mo kailangan sumama sa kanya. Bakit hindi? Wala ka ba sariling lakad? Bakit mo pa kailangan samahan si Ana? Wala akong lakad ngayong araw. Saka hindi ko siya sinamahan. Nagkita lang talaga kami dyan sa kanto dahil meron din akong binili. Lalaki ako kaya alam kong ganyang style mo. Pa, sobra na yata yan Lakas ng tama nyo. Anong sabi mo? Kung makapagsalita kayo para may ginagawa kami mali Saka, ano bang dahilan nyo para magalit kayo ng ganyan? Hindi ko sinasabing mali. Saka hindi ako galit. Uminit lang ang ulo ko. Alam ko na yan. Kawawa naman si mama sa inyo. Kung ako sa inyo, wag na kayong makipagkumpetensya. Wala namang kailaban Ba't nagiging bastos ka na? Anong ibig mo sabihin? Anak lang kita kaya wala kang karapatang sabihan ako ng ganyan. Excuse me po. Dadaling ko na po ang mga pinamili ko sa kusina. Pa, anak nyo ako. Sa inyo ako nagmana kaya huwag ka na magtaka kung iisa lang ang babaeng pinagpapantasyahan nating dalawa. Ano? O ba't sumusobra ka na talaga? Magkakasakitan ba kayong mag-ama dahil lang sa isang babae? Masyado niyo naman akong binabastos dito. Ay, si Papa kasi. Di na lang ako hayaan. Masyado nakikialam dahil gusto niya siya lang. Tumahimik ka na, Carlo Kung ayaw mo saktan kita, itikom mo yung bunganga mo. Nakatayo lang si Minerva sa gilid ng sala habang pinanunood ang mag-ama. Ramdam niya ang tensyon na unti-unting umiinit sa pagitan ng dalawa. Hindi pa malinaw ang dahilan ng galit nila sa isa't isa, ngunit halatang may pinagmumulan yon. At sa gitna ng tensyon na yon ay si Ana. Tahimik itong kumikilos sa kusina habang hawak ang plastik ng mga pinamili. Tila walang kinalaman sa nangyayari, subalit ramdam ni Minerva na kahit hindi binabanggit ng mag-ama ang pangalan nito, doon umiikot ang lahat. Pagdaan ni Ana sa sala, sandaling nagtagpo ang mga mata nila ni Minerva. May kung anong dumaan sa tingin ng dalaga. Parang isang lihim ng ngiti na hindi lubusang lumabas sa labi. At doon lalo pang sumikip ang dibdib ni Minerva. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na lang basta selos ang nararamdaman niya. May mas mabigat pa. Isang pakiramdam na parang unti-unting nasisira ang bahay na matagal na niyang pinanghawakan. Hindi na mapakali si Minerva mula nang mangyari ang gulo sa bahay. Buong gabi niyang iniisip ang mga nangyayari kina Renato at Carlo. Parang hindi na normal ang ugali ng mag-ama. Malinaw na pareho na silang nahuhumaling kay Ana. Hindi na niya maintindihan kung bakit. Paulit-ulit ding bumabalik sa isip niya ang nakita niya sa kwarto ni Ana. Si Renato, inaamoy ang damit ng dalaga. Hanggang ngayon, hindi niya matanggap ang nasaksihan niyang yun. Kung dati iniisip niyang simpleng paghanga lang yun, ngayon, pakiramdam niya may ibang puwersang kumikilos sa loob ng bahay nila. Kaya kinabukasan, hindi na siya nag-atubili.
Nagpunta siya sa kabilang barangay kung saan nakatira ang kilalang manghuhula na si Aling Auring. Tahimik ang lugar. Isang maliit na kubo lang ang bahay ng matanda. Huminga ng malalim si Minerva bago kumatok. Aling Auring, ako po ito, si Minerva. Alam kong ikaw yan. Sige, halika. Pumasok ka. Magpapahula sana ako, Aling Auring. Hindi mo na kailangang magpahula Ha? Bakit naman po? dahil wala namang dapat hulaan. Anong ibig niyo sabihin, Aling Auring? Alam ko na kung bakit ka nandito. Napakunot ang noo ni Minerva. Hindi niya inaasahan ang sagot ng matanda. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Bahagya niyang nakalimutan na manghuhula nga pala ang nasa harap niya. Paano niyo po nalaman? May babaeng nakatira sa bahay niyo. Opo, kasambahay namin. Ang pangalan niya ay Ana, hindi ba? Opo, si Ana nga po. Siya ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang pamilya mo ngayon. Opo, ano po kaya ang dahilan? Ginagamitan niya ng gayuma ang mag-ama mo, Minerva. Ano? Gayuma? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Minerva sa narinig. Bigla siyang napatayo sa upuan sa sobrang gulat. Ngunit kasunod ng gulat, may matinding galit. Sabi ko na nga ba may mali talaga sa babaeng yun. Kaya pala parang baliw na baliw ang mag-ama ko sa kanya. Hindi lang basta paghanga ang nararamdaman nila. Kung ganun, dinidemonyo niya kami sa sarili naming bahay. Hindi ka nagkakamali, Minerva. Hindi ko siya patatawarin. Hindi ko mapapalampas itong ginawa niya. Mag-iingat ka sa gagawin mo. Halos manginig sa galit si Minerva. Sa isip niya, gusto niyang sugurin agad si Ana at isumbong ang lahat kina Renato at Carlo. Gusto niyang ibulgar ang lahat ng nalaman niya. Ngunit bago pa siya makatayo, nagsalita ulit si Aling Auring. Huwag mong gagawin yon. Bakit po? Kapag binulgar mo agad ang ginagawa niya, lalo lang kakapit ang gayuma. Paano po yun? Anong pwede kong gawin? Kailangan mong manahimik muna, Minerva. Pero, paano ko po haharapin ang babaeng yun? Kung gusto mong makawala ang mag-ama mo, huwag mong ipapakita na alam mo na. Ibig sabihin, magpapanggap ako na walang alam? Tama. Hindi agad nakapagsalita si Minerva. Mabigat ang sinabi ng manghuhula. Ngunit kung yun ang paraan para iligtas ang pamilya niya, kailangan niyang tiisin. Kung ganon, ano po ang dapat kong gawin, Aling Auring? May isang paraan para malutas ang problema mo. Iyon ay kung gusto mo lang naman. Ano pong paraan yon? Sabihin niyo sa akin agad, Aling Auring. Kailangan mo siyang ipabarang. Barang? Oo, gumamit siya ng gayuma kaya mabilis siyang tatabla ng barang. Bigyan mo siya ng leksyon, Minerva. Sigurado po ba kayong makakatulong yun? Yun lang ang pinakamabilis na paraan, Minerva. Nasa iyo ang desisyon. Sino naman po ang gagawa nun? May kilala akong malakas na mambabarang. Pwede kitang tulungang lumapit sa kanya. Sino po? Saan ko po siya mahanap? Hindi mo na siya kailangang hanapin pa. Dahil nandito siya sa bahay ko. Kapatid ko siya, Minerva. Sandali at tatawagin ko. Manoy Donito, lumabas ka muna rito sandali. Auring, ako ba ang hinahanap mo? May magpapagawa sa'yo ng barang. Alam kong kayang-kaya mo yung gawin. Sino? Ako po, Anong ipapagawa mo? may babaeng kailangang turuan ng leksyon, Mang Donito. Pero sana, turuan lang talaga siya ng leksyon.
Huwag niyo siyang papatayin. Lumabas si Mang Donito mula sa likod ng kubo. Matanda na rin ito at halatang bulag dahil sa mapuputing mata nito. Sigurado ka ba sa ipagagawa mo, Iha? Opo, sigurado po ako. Handa ka bang magbayad ng malaki para mabigyan ng ustisya yung galit na nararamdaman mo? Opo, kahit na magkano pang isingil niyo sa akin, makaganti man lang ako sa babaeng yun. Kaya magbabayad ako kahit po magkano. 10,000 kapalit ng inihingi mo. At pagkatapos, sisiguruhin ko sa iyo na masasaksihan mo ang pinakamalupit na paghihiganti sa buong buhay mo. May ipon ako. Babayaran ko po yan kaagad. Kung ito lang ang paraan para mapalayang mag-ama ko sa gayuma, gagawin ko. Kung ganon, ihahanda ko na mga kakailanganin mong gamit, Manoy Donito. Sa sandaling yun, tuluyan ang nagpasya si Minerva. Hindi na siya uurong. Para sa kanya, si Ana ang sumira ng pamilya niya. At sa pamamagitan ng barang, sisiguruhin niyang magbabayad ito. Umuwi muna siya pagkatapos ng naging usapan nila. Kukuha lang siya ng pera pagkatapos ay babalik din siya upang dalhin ang mga kailangan para tuluyang maisagawa ang barang. Ayon kay Mang Donito, kailangan niyang kunin ang isang gamit ni Ana. Kahit anong gamit basta kulay pula. Pagkatapos, kailangan din niya ng panloob ng babae. Yun daw ang pinakaimportante sa lahat. Mabuti na lamang at pag-uwi niya ng bahay, nagkaroon siya agad ng tamang tiyempo. Nakuha niya ang mga kailangan niyang kunin nang walang nakakapansin sa kanya. Ngunit hindi rin siya kaagad nakabalik kina Aling Auring. Ang pera kasing inipon niya, wala na sa lalagyan. Kaagad niyang naisip si Ana at pinuntahan ito. Ana, halika nga rito. Ma'am, may kailangan po ba kayo? May itatanong ako sa'yo. Ano po yun, ma'am? Ikaw ba ang kumuha ng pera ko sa kwarto? Ha? Hindi po, ma'am. Huwag kang magsinungaling. Hindi po. Wala po talaga akong kinukuha. 10,000 yun, Ana. Nasa lagayan ko sa aparador at bigla na lang nawala. Tayo-tayo lang naman na nandito. Hindi ko po alam yan, ma'am. Hindi po ako pumapasok sa kwarto nyo kapag hindi po araw ng paglilinis ko. Talaga ba? Sigurado ka? Opo, ma'am. Hindi ko po gagawin yon. Simula nang dumating ka sa bahay na to, puro gulo na lang ang nangyayari. Ma'am, wala po akong ginagawang masama. Sino ang kukuha ng pera ko kung hindi ikaw? Hindi po ako magnanakaw, ma'am. Kahit nga piso takot pa akong kunin. Lahat naman na magnanakaw ganyan ang sinasabi. Ramdam sa sala ang bigat ng hangin. Nakapamewang si Minerva habang matalim ang tingin kay Ana. Halatang nanginginig sa galit ang boses niya. Samantalang si Ana, nakatayo lang sa harap niya. Hawak ang apron na suot at mukhang nabibigla sa mga paratang. Sa likod ng isip ni Minerva, kumbinsido siyang si Ana ang kumuha ng pera. Wala na siyang ibang maisip na posibleng gumawa noon. Lalo na't kailangan niyang perang yun para sa ipagagawa niyang barang. Para kay Minerva, tila sinasadya siyang pahirapan ng babae. At sa bawat segundo na tumatagal ang pagtatalo nila, lalo lang sumisikip ang dibdib niya sa galit. Oh, ano nangyayari dito? Ma, bakit parang galit na galit kayo? Buti dumating kayo. Tanungin niyo yung kasambahay niyo. Sir, hindi ko po kinuha yung pera ni ma'am. Anong pera? Yung 10,000 ko na wala sa aparador. Bakit si Ana agad ang pinagbibintangan nyo, ma? Sino pa ba? May ibang tao pa ba rito? Minerva, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, alangan namang si Carlo ang kumuha. Sir, hindi ko po talaga kinuha yon. Ma, grabe naman kayo. Ako pa ang grabe. Gumising nga kayo. Lahat na lang dito para sa inyo, ako ang mali. Minerva, baka naman nailipat mo lang ng lagayan. Hindi ako makakalimot sa sarili kong pera. Ma, parang sobra na yata yan. Hindi na yan makatwiran. Sobra? Ninakawan na ako dito sa sarili kong bahay. Hindi ibig sabihin nun si Ana na agad. Saka ma, hindi porket kasambahay siya siya na agad ang may kasalanan.
Pinagtatanggol niyo pa talaga siya? Kasi mali naman ang paratang niyo, May. Hindi ako pwedeng magkamali. Biglang uminit ang ulo ni Minerva nang marinig ang pagtatanggol ng mag-ama kay Ana. Tila mas lalo siyang nasaktan kaysa sa pagkawala ng pera. Para bang sa harap niya mismo, pinipili ng dalawa ang kasambahay kaysa sa kanya. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Renato at Carlo, tila tinutusok ang puso niya. Hindi niya alam kung galit ba o sakit ang nangingibabaw sa nararamdaman niya. Ngunit isang bagay ang malinaw. Para sa kanya, si Ana ang ugat ng lahat ng kaguluhan sa bahay na yon. Alam niyo kung anong totoo? Oh, ano na naman yan, Minerva? Simula nang dumating yung babaeng yan, nagkagulo na ang pamilya natin. Ma, wala namang kasalanan si Ana eh. Wala? Talaga ba? Ma'am, pasensya na po kung may nagawa akong mali. Pero hindi ko po talaga kinuha yung pera. Hindi lang pera ang problema dito. Minerva, kumalma ka nga. Hindi ako kakalma, Renato. Ma, baka naman nadadala lang kayo ng emosyon. Kayo nadadala. Hindi nyo na nakikita ang ginagawa ng babaeng yan. Ano bang sinasabi mo? Wala talaga kayong pakialam sa nararamdaman ko, no? Ma, hindi naman sa ganun. Kaya lang, Kung ganun, makinig kayo. Ano bang gusto mo mangyari, Minerva? Dami mo pang sinasabi. Paaalisin ko na siya dito sa bahay natin. Ma'am, ano? Minerva, hindi pwede yun. at bakit hindi? Mabilis ang paghinga ni Minerva habang nakatingin kay Ana. Hindi na niya kayang sikmurain ang presensya ng babae sa bahay nila. Para sa kanya, kung mawawala si Ana, baka bumalik sa normal ang lahat. Baka tumigil na rin ang kakaibang pag-uugali ng mag-ama niya. Ngunit habang tinitingnan niya ang reaksyon ni Renato at Carlo, ramdam niyang hindi yun magiging madali. Hindi siya aalis. Sinabi ko na, aalis siya. Ma, hindi niyo pwedeng basta paalisin si Ana. At bakit nga hindi? Kasi wala naman siyang kasalanan eh. Hindi nyo lang nakikita. Minerva, sobra ka na ha. Ako pa talaga ang sobra? Ma, unfair kayo kay Ana. Kawawa naman siya eh. Unfair? Ako na nga ang ninakawan? Ma'am, hindi ko po talaga kinuha ang pera nyo. Mamatay man po ako. Oh, narinig mo na siya. Ang hirap kasi sa inyo. Pinaniniwalaan nyo kaagad siya. Kasi kilala namin si Ana, ma. Mas kilala nyo pa siya kaysa sa akin? Carlo, ako ang mama mo. At ikaw naman, Renato. Asawa mo ko. Baka nakakalimutan nyo yan dahil sa babaeng yan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero yun ang pinaparamdam nyo sa akin. Ma, hindi naman kami ang kalaban mo eh, kundi ang sarili mo. Tingin ko nga, nababaliw na kayo eh. Dahil yan sa matinding yung selos. Nakatayo si Minerva habang pinipigilan ng luha na gustong lumabas sa mga mata niya. Hindi niya inaasahan na darating sa punto na ganito ang mangyayari sa pamilya nila. Na ang asawa at anak niya mismo ang kakampi ng taong pinaghihinalaan niya. At dahil nasasaktan siya, mas lalong tumindi ang galit niya kay Ana. Sige, kung ayaw yung paalisin siya, bahala kayo. Minerva! Wala na akong sasabihin pa. Ma, huwag naman kayong ganyan. Pero tandaan nyo to, hindi pa ito tapos. Ano na naman balak mo, Minerva? Tsaka, ano bang sinasabi mo? Ma, nakakatakot naman yung sinasabi nyo. Dapat lang kayong matakot. Minerva, tigilan mo na yan ha. Mas lalo ka lang nagmumukhang baliw eh. Hindi ako titigil hanggat hindi lumalabas ang totoo. Pagkatapos nun, tumalikod si Minerva at dumiretso sa kwarto niya. Nanginginig pa rin ang kamay niya habang hinahawakan ng pinto. Ramdam niya ang halu-halong emosyon sa kanyang dibdib. Galit, sakit, at matinding paghihiganti. Para sa kanya, wala nang ibang dahilan para umatras. Kung hindi siya kakampihan ng mag-ama niya, siya na mismo ang kikilos para ituwid ang lahat. Hindi na siya umasa sa perang nawala sa bahay. Sa isip niya, may isa pang paraan. Magwi-withdraw na lang siya ng pera pagsapit ng umaga. Habang nakaupo sa kama, naririnig niya pa rin ang mahinang boses ni Renato at Carlo na tila kinakausap si Ana.
Ngunit hindi na niya yung pinakikinggan. Sa isip niya, malinaw na ang gagawin niya. Bukas, kukuha siya ng pera sa bangko. At kapag nakuha niya na yun, babalik siya kina Aling Auring at Mang Donito. At doon na tuluyang magsisimula ang kaparusahan na para kay Minerva, karapat-dapat para sa kasambahay. Sa gabing yun, isang desisyon ang tuluyang tumatak sa isip niya. Itutuloy niya ang barang kahit ano pa ang mangyari. Kinabukasan, kain na tayo, lumalamig na yung pagkain. Ana, halika na, sumabay ka na sa amin kumain. Hindi na po, sir. Mamaya na lang po ako kakain. Ano ka ba, Ana? Sabay na tayo. Para ka namang iba eh. Baka po kasi... Dito ka na sa mesa, saluhan mo kami. Oo nga, maupo ka na rito. Sige po. Salamat po. Nakayuko si Minerva habang kumakain. Hindi siya tumitingin kahit kanino. Ngunit ramdam niya ang presensya ni Ana sa kabilang bahagi ng mesa. Sa gilid ng mata niya, nakikita niya kung paano ito inaalagaan ng mag-ama. Si Renato ang nag-abot ng ulam kay Ana habang si Carlo naman naglalagay ng kanin sa plato nito. Para kay Minerva, bawat maliit na kilos na yun, parang sampal sa kanya. Hindi siya nagsasalita at hindi siya nagrereklamo, subalit sa loob niya, kumukulo ang galit. Lalong tumitibay ang desisyon niya na ituloy ang gagawin niya. Ana, damihan mo ang kain ha. Masyado ka nang nangangayayat eh. Sexy ka naman ang tignan. Salamat po, Sir Carlo. Dagdagan mo pa yung kanin mo, Ana. Okay na po ito, sir. Tsaka, mabilis po ako mabusog. Kumain ka na maayos. Mas maganda rin yung medyo malaman ka at napapansin ko kasi na nangangayayat ka na nga. Oo nga eh. Oma, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Hindi ka yata kumakain na maayos, Minerva. Busog pa ako eh. Tsaka may lalakarin lang ako mamaya. Oh, saan ka na naman pupunta? Napapadalas na yung pag-alis-alis mo ha. May aasikasuhin lang akong importanteng bagay. Hindi mo ba sasabihin kung ano yan? Hayaan mo ba akong manghula na lang? Hindi mo naman kailangan malaman. Ma, parang galit pa rin kayo ah. Ma'am, kung tungkol po ito sa pera kahapon, hindi po talaga ako... Hindi ko na gustong pag-usapan pa yon. Ma, sana wag nyo nang isipin yun. Baka kasi nagiging makakalimutin na kayo eh. Oo nga, baka nailagay mo lang sa kung saan yon, Minerva. Sabi ko, wag na natin pag-usapan yon. Kayo tong makukulit. Hindi na nagsalita pa si Minerva pagkatapos noon. Tumayo siya mula sa mesa at tahimik na naglakad papunta sa kwarto. Ilang minuto lang, lumabas din siya ng bahay na may dalang bag. Wala siyang sinabi kung saan siya pupunta. Hindi na rin siya pinigilan ni Renato at Carlo. Para sa kanila, normal lang na may lakad si Minerva. Subalit sa isip ng babae, malinaw ang pupuntahan niya. Pagkalabas niya ng bahay, dumiretso siya sa bangko sa bayan. Tahimik siyang pumila habang hawak ang passbook niya. Hindi niya na iniisip kung gaano kalaki ang perang kukunin niya. Ang nasa isip niya lang, ang pangako ni na Aling Auring at Mang Donito. Nang makuha na niya ang pera, agad siyang lumabas ng bangko. Walang pag-aalinlangan siyang sumakay ng tricycle papunta sa kabilang barangay. Ilang minuto lang, narating niya ang maliit na kubo ni na Aling Auring. Naroon na rin si Mang Donito at tila naghihintay sa kanya. Alam kong babalik ka, iha. Nandito na po ako. Dala mo ba ang pera? Opo, kumpleto po ito. Yung mga gamit ng babae. Nakuha ko na rin po. Magaling. Ibig sabihin, handa ka na. Opo, gusto ko nang simulan to. Sigurado ka na ba sa ipagagawa mo? Opo, hindi na ako uurong. Lalo pa ngayon na mas lalo niya akong ginagalit. Manoy Dorito, ihanda mo na. Nasa loob na mga kailangan. Ano po ang gagawin ko? Sumunod ka lang sa sasabihin ko. Pumasok silang tatlo sa loob ng kubo.
Maliit lang ang lugar at halos walang ilaw kundi ang liwanag na nanggagaling sa bintana. Sa gitna ng sahig, may maliit na mesa na puno ng kung ano-anong gamit. May kandila, pulang tela, ilang bote, at isang mangkok na may kakaibang amoy. Kahit hindi nakikita ni Mang Donito ang mga yun, kabisado niya kung nasaan ang bawat bagay. Dahan-dahan siyang naupo sa harap ng mesa habang hawak ang mahabang kahoy na parang patpat. Ilagay mo dito ang mga dala mo. Ito po yung blouse niya. May panloob din ba? Meron po. Maganda. Mas mabilis ang kapit ng barang kapag ganyan. Ano po ang susunod? Manahimik ka muna. Isipin mo lang ang galit mo sa babaeng yun. Kung gaano kalaki ang galit mo, ganun kalakas ang magiging epekto ng barang. Ngayon, makukuha mo na ang gusto mo. Tahimik na inilatag ni Mang Donito ang pulang tela sa mesa. Dahan-dahan niyang inilagay sa ibabaw nito ang blouse at panloob na dala ni Minerva. Kahit bulag, parang nakikita niya ang bawat galaw ng kamay niya. Sunod niyang sinindihan ang 2 kandila sa magkabilang gilid ng mesa. Ang maliit na silid na puno ng kakaibang liwanag na gumagalaw sa dingding. Tahimik na nakatayo si Minerva habang pinagmamasdan ang ginagawa ng matandang mambabarang. Sa loob ng dibdib niya, tila may halo-halong emosyon. May kaba, galit, at may kakaibang pananabik. Ito na ang sandali na hinihintay niya. Auring, ibigay mo sa akin ang karayom. Ito, Minerva, lumapit ka. Hawakan mo itong tela. Ganito po ba? Oo, huwag mong bibitawan. huminga ka ng malalim, Minerva. Ngayon, magsisimula na tayo. Ano po ang mangyayari sa kanya? Unti-unti niyang mararamdaman ng sakit sa katawan. Hindi agad-agad, pero kapag kumapit na ang barang, tiyak na wala na siyang takas. Gusto kong maramdaman niya ang sakit na dinulot niya sa pamilya ko. Mangyayari yan. Tinitiyak ko sa'yo. Manoy Donito, simulan mo na. Unti-unting itinapat ni Mang Donito ang karayom sa tela na may damit ni Ana. Habang hawak ni Minerva ang tela, naramdaman niya ang panginginig ng sariling kamay niya. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa kaba o sa galit na matagal niyang kinimkim. Subalit hindi na siya umatras. Nang tuluyang tumusok ang karayom sa tela, pumikit siya ng mariin. Sa sandaling yon, nagsimula na ang barang. Nang sumunod na araw, Ma, pa, ano kaya kung mag-outing tayo ngayong araw? Total, boring naman dito sa bahay eh. Sakto at linggo naman. Marami pa akong gagawin. Ano ka ba naman, ma? Minsan lang to eh. Pagbigyan mo na ako. magandang ideya nga yan, Carlo. Isama natin si Ana nang sa ganun makapag-enjoy naman siya. Po, nako, wag na po sir. Dito na lang po ako. Maglilinis pa po kasi ako ng... Huwag ka nang tumanggi, Ana. Nabanggit mo sa akin nung isang araw na gustong-gusto mo yung dagat eh. Ngayon, pupunta tayo sa dagat. Oo nga, tsaka matagal na rin tayong hindi lumalabas, Minerva. Pero kung ayaw mo, kami na lang. Ayaw talaga ni Minerva sa ideya ng outing. Gusto sana niyang manatili sa bahay dahil pakiramdam niya may mangyayari na anumang oras. Ngunit napansin niya ang pananamlay ni Ana simula pa kaninang umaga. Maputla ang babae at parang wala sa sarili. Minsan, napapahawak pa ito sa ulo nito. Doon unti-unting sumikip ang dibdib ni Minerva. Alam niyang nagsisimula ng umepekto ang barang. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Ngunit sa loob-loob niya, ito ang gusto niyang mangyari. Ito ang kapalit ng ginawa ni Ana sa pamilya niya. Ana, magbihis ka na rin at sasama ka ah. Hindi pwedeng hindi ka sasama. Pero, sigurado po ba kayong isasama niyo ako?
Bakit hindi? Kaya sige na, maglipit ka na doon. Tsaka ayusin mo na yung mga dadali natin. Sir Carlo, baka makagulo lang ako sa outing ng pamilya nyo. Hindi ka makakagulo, Ana. Kaya halika na. Tahimik lang si Minerva habang naghahanda silang umalis. Habang nakikita niya si Ana na mabagal kumilos at tila nahihilo paminsan-minsan, lalo siyang nakukumbinsi na gumagana na ang ginawa ni na Aling Auring at Mang Donito. Ngunit kahit ganon, may kakaibang kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung hanggang saan ang magiging epekto nito. Hindi niya rin alam kung kakayanin ba ng konsensya niya kapag lumala ang mangyayari. Subalit pinilit niyang itulak ang mga pagdududa para ito sa pamilya niya, para mawala ang gayuma. Bilisan niyo na nang maaga tayong makarating sa pupuntahan nating resort. Ako na magmamaneho pa. Ako na, baka mamaya kung saan mo na maibangga eh. Oo na. Ana, dito ka sa tabi ko ha. Huwag ka dyan, Ana. Dito ka sa harap. Po? Sige po. Habang nasa sasakyan sila, hindi maiwasan ni Minerva na mapansin kung paano kausapin ng mag-ama si Ana. Sila lang ang magkakausap at tahimik lang siya sa likod. Parang hindi siya kasama sa lakad. Parang isa lang siyang multo na nakasakay sa kotse nila. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sumagot. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa isip niya, hindi kasalanan ng mag-ama niya. Kung totoo ang sinabi ni Aling Auring, nasa ilalim sila ng gayuma. Kaya kinagat niya ang labi niya at pinilit magtimpi. Dito na tayo sa resort. Mukhang maganda nga dito ah. Wow, ang ganda ng dagat. Halika, baba na tayo. Ako na magdadala ng mga pagkain. Tulungan ko na po kayo. Hindi na, kaya na namin to, Ana. Pagdating nila sa resort, halos hindi na mapansin si Minerva. Abala ang mag-ama sa pag-aasikaso kay Ana kung saan uupo, kung saan ilalagay ang mga pagkain at kung gusto ba nitong maligo sa dagat. Lalong kumulo ang dugo ni Minerva habang nakikita niya yon. Kahit alam niyang may gayuma, hindi niya maiwasang magselos. Siya ang asawa, siya ang nanay. Subalit parang ibang babae ang mas pinahahalagahan nila ngayon. Tahimik lang siyang umupo sa isang sulok ng cottage habang pinanonood ang tatlo. Ana, tikman mo itong inihaw. Salamat po. Ang dami naman po nito. Ito rin, masarap to, Ana. Ang dami niyo naman pong pinapakain sa akin. Busog na po ako. Ba dapat lang? Baka pumayat ka lalo eh. Habang kumakain sila sa cottage, lalo pang naging malinaw kay Minerva kung gaano kalapit ang loob ng mag-ama kay Ana. Parang bawat kilos nito, sinusundan ng tingin ng dalawa. Parang bawat salita, mahalaga sa kanila. Ramdam ni Minerva ang init sa dibdib niya. Naiinis siya, nagseselos, at higit sa lahat, nasasaktan siya. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, napansin niya na paminsan-minsan napapapikit si Ana. Tila nahihilo at parang may iniinda. Doon bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Minerva. Ana, okay ka lang? Ha? Oo, okay lang ako. Mukhang namumutla ka. Ayos ka lang ba talaga, Ana? Naiinitan lang po siguro ako. Gusto mo ba ng tubig? Ito, uminom ka muna. Salamat, Sir Carlo. Habang umiinom ng tubig si Ana, napansin ni Minerva na nanginginig ang kamay nito. Halos hindi nito mahawakan ng maayos ang baso. Sa loob ng dibdib niya, may kakaibang saya na pilit niyang tinatago. Hindi niya alam kung masama ba siyang tao dahil doon. Subalit hindi niya mapigilan. Ito ang gusto niyang mangyari. Ito ang simula ng parusa para kay Ana. Ang babaeng sumira sa katahimikan ng pamilya niya. Teka, Oh, bakit? Ano nangyari sa'yo? parang nahihilo ako. Ayos ka lang ba, Ana?
Hindi ko po alam. Nahihilo talaga ako. Mupo ka muna dito. Sandali, umiikot ang paligid ko. Bigla na lamang napahawak si Ana sa ulo niya. Napapikit ito na parang umiikot ang paligid. Ilang segundo pa ang lumipas. Napaatras ito sa kinauupuan at napahawak sa tenga nito. Doon biglang nagkagulo sa cottage. Tumayo kaagad sina Renato at Carlo at nilapitan ang babae. Halatang nag-aalala ang dalawa. Subalit habang pinanonood ni Minerva ang eksena, dahan-dahang umangat ang sulok ng labi niya. Ana, ano nangyayari? Masakit ba ang ulo mo? Ang tenga ko, ang sakit. Aray, ang ingay sa loob ng tenga ko. Ano maingay? Hindi naman maingay ah. Baka nalipasan ka lang. Anong nalipasan eh? Ang dami nga niya kinain pa. Ana, gusto mo daling ka na namin sa ospital? Wag na po. Makakaabala pa po ako. Ang sakit talaga. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Pa, sa tingin ko umuwi na tayo. Hindi na maganda ang pakiramdam ni Ana eh. Oo nga, mukhang hindi na siya makakapag-enjoy dito. Baka kailangan niya lang ng pahinga. Ayos lang po ako. Wag niyo na lang po ako. Intindihin. Minsan lang po kayo mag-outing eh. Aray! Hindi Ana, mas importante na okay ka kaysa dito sa outing. Saka kung hindi dahil sa'yo, hindi naman kami magbabanding ng ganito eh. Tama nga na ko, Ana. Kaya mag-impake na tayo para makauwi na. Pasensya na po talaga kung nasira ko ang outing. Wala kang dapat ipag-sorry Ana. Mas mahalaga pa rin ang kalusugan mo kaya pagdating sa bahay, magpahinga ka agad ha? Hindi na sila nagtagal pa sa resort. Halos nagmamadali sina Renato at Carlo na magligpit ng mga gamit. Paminsan-minsan, tinitingnan nila si Ana na nakaupo lang sa cottage at tila nangihina pa rin. Kahit pilit nitong sinasabing ayos na siya, halatang hindi pa rin bumabalik ang sigla nito. Habang naglalakad sila papunta sa sasakyan, pansin ni Minerva kung gaano kaingat ang mag-ama kay Ana. Para bang ito ang pinakaimportanteng tao sa kanila sa sandaling yun. Tahimik lang siyang sumunod sa likod nila. Subalit sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Nagsisimula pa lang ang lahat. Ana, dito ka na ulit sa harap. Kung mahilo ka ulit, sabihin mo agad ah. Opo, sir. Salamat po. Ma, ayos lang ba kayo? Kanina pa kayo hindi kumikibo ah. Hindi ba kayo nag-aalala kay Ana? Kailangan pa ba? Masyado naman ang marami ang nag-aalala sa kanya. Kaya sobra-sobra naman na yata kung pati ako mag-aalala pa. Napailing si Carlo sa naging sagot niya. Paminsan-minsan, nagtatanong si Renato kung okay lang si Ana. Habang si Carlo naman, pasulyap-sulyap dito mula sa likod. Ngunit si Minerva, nakatingin lang sa bintana. Habang dumaraan ang mga puno at bahay sa gilid ng kalsada, iniisip niya kung kailan ulit sasakit ang tenga ni Ana. Kung kailan ulit ito sisigaw sa sakit tulad ng nangyari kanina sa resort. Pagdating nila sa bahay, agad na pinapasok ni Renato at Carlo si Ana sa loob. Ana, humiga ka mo. Hindi na po kailangan. Medyo maayos na po ang pakiramdam ko. Huwag ka matigas ang ulo, Ana. Ipahinga mo yan nang sa ganun, bumuti ulit ang pakiramdam mo. Sige po. Salamat po. May gamot ka ba dyan? Wala nga po eh. Hindi ko naman alam kung anong klaseng gamot ang kailangan. Bibilan na lang kita. Sige na, magpahinga ka na. Tawagin mo lang kami kapag may kailangan ka. Sa loob ng bahay, halos hindi mapakali ang mag-ama. Paulit-ulit silang sumisilip sa kwarto ni Ana para tignan kung maayos na ang pakiramdam nito. Si Renato pa nga ang nag-aabot ng baso ng tubig habang si Carlo naman nagbukas ng electric fan para hindi mainitan ng babae. Habang pinanonood yun ni Minerva mula sa sala, lalo niyang nararamdaman ang pait sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung mas masakit ba ang makita ang pag-aalala ng mag-ama o isipin kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Subalit makalipas ang ilang sandali,
Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Ana. Sir Renato, Sir Carlo, Oh, bakit lumabas ka? Dapat nagpapahinga ka. Ayos na ba ang pakiramdam mo? okay na po ako. Nawawala na yung hilo ko. Sigurado ka ba, Ana? Medyo namumutla ka pa. Opo, medyo masakit lang ng konti ang ulo ko. Pero kaya ko na po. Kapag sumama ulit ang pakiramdam mo, sabihin mo agad ah. Tahimik lang si Minerva habang pinanonood ang eksena. Bahagyang kumunot ang noo niya. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis makakabangon si Ana mula sa sakit na naranasan nito kanina. Subalit naalala niyang sinabi ni Mang Donito na unti-unti lang ang epekto ng barang. Hindi ito biglaan. Kaya marahil, humupa muna ang sakit. Ngunit sigurado siya na babalik din yon. Kinagabihan, tahimik ang buong bahay. Isa-isa nang nagpunta sa kani-kanilang kwarto ang lahat matapos ang hapunan. Subalit bumangon si Minerva mula sa pagkakahiga niya nang maalala niyang may nakalimutan siyang kunin sa likod bahay. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Habang naglalakad siya papunta sa likod, nadaanan niya ang kusina. Doon niya narinig ang mahinang boses. Ana, bakit gising ka pa? May kailangan kasi ako sa inyo, Sir Carlo. Kailangan? Ano yun? Sabihin mo at ibibigay ko. Kailangan ko na ulit ng pera. Nagpapadala kasi ako sa amin panggastos sa mga naiwan ko sa bahay namin. Ganun ba? Magkano naman ang kailangan mo? 3,000. Ibigay mo agad kasi nagmamadali na yung padadalan ko. Kailangan bukas ng umaga. Maipadala ko na yun sa kanya. Sandali lang. Napahinto si Minerva sa likod ng pader. Tahimik siyang nakikinig sa usapan ng dalawa. Sa nakaawang na pintuan, nakita niya si Carlo na agad naglabas ng wallet. Walang kahit anong tanong at nagbigay ito kaagad ng pera. O ito, 4,000 na yan ha. Mabutit may ipon pa ako natira, kaya may pasobra pa ang inihingi mo. Kaya mo sa susunod, dadamihan ko pa ang pagbibigay. Manghihingi na lang ulit ako ng allowance kay Papa. Mabuti naman kung ganon. Yan ang gusto ko. Basta wag kang aalis dito ha. Ayoko mawala ka rito sa amin, Ana. Pangako, hindi ako aalis kahit na anong mangyari. Sa sandaling yon, halos hindi makahinga si Minerva sa nasaksihan niya. Hindi niya akalain na ganun kadali para kay Carlo na magbigay ng pera kay Ana. Para bang utusan lang siya ng babae. Tila ba wala itong sariling isip kapag kaharap na si Ana. Habang iniisip niya yon, biglang napalingon si Ana sa direksyon niya at doon sila nagkatinginan. Hindi nagulat si Ana at sa halip, ngumiti ito. Isang mabagal at mapaklang ngiti. Pagkaalis ni Carlo papunta sa sala, saka dahan-dahang lumapit si Minerva sa kusina. Nakatayo pa rin doon si Ana na tila hinihintay siya. Kanina pa po ba kayo dyan? Oo, kaya narinig ko ang lahat ng sinabi mo kay Carlo. Ganun po ba? Ang lakas naman ng loob mo. Bakit naman po? Humihingi ka pala ng pera sa anak ko. Bakit hindi? Hindi naman siya nagdadamot at nagbibigay naman kaagad. Yun ay dahil may ginagawa ka sa kanila. Akala mo ba hindi ko alam? Ma'am, kung ano man po yung paratang nyo, wala kayong ebidensya, kaya manahimik na lang kayo. Alam ko ang ginagawa mo, kaya magdahan-dahan ka sa bawat kilos mo sa pamamahay ko. Kahit sabihin nyo pa yan sa kanila, sa tingin nyo po ba, maniniwala sila? Sa totoo lang ma'am, kahit anong gawin nyo, hindi sila papayag na paalisin nyo ko rito. Tignan natin sa susunod. Oo, kita nyo naman kung gaano nila ako pinahahalagahan, di ba? Kaya kung ako sa inyo, tanggapin nyo na lang yon. Yan ang hindi mangyayari. Hintayin mo lang, matututo ka rin. Ma'am, kahit anong gawin nyo, wala kayong laban sa akin. Tandaan nyo yan. Naikuyom ni Minerva ang kamao niya sa galit. Hindi niya sinabi ang nasa isip niya. Hindi niya inamin na alam niyang ginagayuman ni Ana ang mag-ama niya.
Hindi rin niya sinabi na nagsimula na ang parusa nito. Sa halip, tumitig lang siya sa babae. Sa isip niya, hindi pa tapos ang barang at hihintayin niya ang susunod na pag-atake nito. Nang sumunod na gabi, nagising ng sabay sina Renato at Minerva nang makarinig ng malakas na sigaw sa baba. Aray! Minerva, narinig mo ba yon? Sa baba galing eh. Parang si Ana yata yung sumisigaw. Si Ana? Naku, Minerva, halika, bilisan mo. Mukhang may nangyari kay Ana. Halos sabay silang bumaba sa kama. Hindi na nag-abala pa si Renato na magsuot ng tsinelas at agad tumakbo palabas ng kwarto. Sumunod naman si Minerva sa likod niya. Malinaw na malinaw ang direksyon ng sigaw at galing ngayon sa kwarto ni Ana. Pagdating nila sa may pintuan ng kwarto nito, bukas ang ilaw sa loob. Ngunit ang sigaw nagmula sa banyo. Halos manginig ang kamay ni Renato habang kumakatok sa pintuan ng banyo. Ramdam ni Minerva ang kaba sa boses ng asawa niya habang tinatawag ang pangalan ni Ana. Subalit sa loob-loob ni Minerva, may kakaibang pakiramdam. May inaasahan siya at alam na niya kung bakit nangyayari yun. Ana, ano nangyayari dyan? Sir, tulungan niyo po ako. Buksan mo ang pinto! Hindi ko po kaya. Natatakot po ako. Nanginginig ang mga tuhod ko. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Bakit, Ana? Ano ba nangyayari sa'yo? Papasok kami, ha? Huwag po kayong papasok. Huwag po. Paano ka namin matutulungan kung hindi mo bubuksan? Sir, ang baho. Teka, aray ko. Ang sakit na naman ng tenga ko. Ang dami. Ano? Anong ibig mo sabihin? Hindi ko alam kung ano nangyayari. Aray ko. Bubuksan ko na tong pinto Habang nakikinig si Minerva sa usapan, napansin niyang nanginginig ang boses ni Ana sa takot. Hindi na ito ang matapang na babaeng nakaharap niya ng nakaraang gabi. Ngayon, parang batang takot na takot. Saglit na kumunot ang noo ni Minerva. Ngunit agad niyang naalala ang sinabi ni Mang Donito na unti-unting lalakas ang epekto ng barang. Maaaring ito na yun. Ngunit hindi pa siya nakakasiguro. Nakita niya si Renato na pilit iniikot ang doorknob ng banyo. Nakalaki ito. Dahil doon, mas lalong kinabahan ang lalaki. Ngunit bago pa niya tuluyang pilitin buksan ang pinto, may narinig silang yabag mula sa kabilang kwarto. Pa, ano nangyayari? Carlo, bilisan mo! Bakit? Si Ana sumisigaw sa loob ng banyo. Ha? Sir Carlo, tulungan niyo po ako. Ang sakit ng puson ko. Ana, ano nangyayari sa'yo? Hindi niya mabuksan ang pinto. Pa, buksan na natin. Sige, umatras kayo. Wag! Sir Renato, wag po! Hindi na nagdalawang isip si Renato. Bumuelo na siya at saka buong lakas na sinipa ang pinto ng banyo. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Bumukas ang pinto ng biglaan. Ngunit sa sandaling yon, sabay-sabay na napaatras ang tatlo sa nakita nila sa loob. Ano yan? Diyos ko, Huwag po kayong lalapit. Ano yan? Sir, hindi ko po alam kung paano nangyari yan. Bigla na lang ganito. Parang sabay-sabay po na sumakit ang tiyan ko at ang ulo ko. Tapos ang ingay pa sa tenga ko. Parang, hindi normal ito, Ana. Sa loob ng inidoro, may nakatambak na maitim na dumi. Hindi yun normal na kulay. Halos itim na parang alkitra ng itsura nito. Subalit ang mas nakagigimbal, ang mga langaw na nagkukumpulan sa ibabaw nito. Malalaki ang mga ito at parang matagal nang naakit sa mabahong amoy. Lumilipad-lipad ang ilan habang ang iba dumadapo sa ibabaw ng itim na dumi. bakit may mga langaw agad? Saka saan sila dumaan? Di ko alam pero tingin ko, hindi ito ordinaryong pagsakit lang ng tiyan. Saka tignan niyo yung mga itim na sugat sa katawan ni Ana.
Imposible naman yata na magkaroon ng ganyang karaming sugat dahil nandito lang naman siya sa loob ng bahay. Carlo, kumuha ka ng tuwalya. Sandali lang pa. Teka, sobrang ingay! Tama na! Masisira lang tenga ko sa sobrang ingay! Habang sumisigaw si Ana, napapapikit si Minerva sandali. Parang umaalingaw-ngaw sa isip niya ang boses ni Mang Donito. Ang barang ay hindi lang sa katawan tumatama. Unti-unti nitong sinisira ang loob ng tao. Kaya kung anuman ang nangyayari kay Ana, kabayaran niya lang yun sa pamilyang unti-unti niyang sinisira. Ilang oras din bago tuluyang nakapagpahinga si Ana sa sakit. Nang humupa yun, kaagad na itong nag-ayos ng sarili at naglinis. Wala namang nagawa sina Renato at Carlo dahil kahit anong gawin nila, ayaw magpadala ni Ana sa ospital. Napaismid na lamang si Minerva at nauna nang lumabas sa kwarto ni Ana. Ngunit kinabukasan na naman. Sir, dalhin niyo na po ako sa ospital. Kahit saan. Hindi ko na po kaya. Sumasakit na naman po ang tiyan ko. Ana? Oo sige, dadaling ka namin sa ospital. Minerva, ihanda mo na ang sasakyan. Renato, Carlo, ako na munang bahala sa kanya. Ano? At ano naman ang gagawin mo kay Ana, ma? Sigurado ka ba? Hindi na sumagot si Minerva. Nagkatingi na naman ang mag-ama. Napilitan namang sumama si Ana kay Minerva sa kwarto niya. Ano, Ana? Kaya mo pa ba? Ma'am, tulungan niyo po ako. Sobrang sakit po talaga. Mamamatay na yata ako sa sakit. Bakit? Akala ko ba malakas ka? Ma'am, Akala ko ba sabi mo, wala akong laban sa'yo? ma'am, ano po ba ito nangyayari sa akin? Hindi ko maintindihan. Talaga? Hindi mo alam? Ma'am, may kinalaman ba kayo dito? May kinalaman ka rin sa nangyayari sa mag-ama ko, di ba? Ma'am, parang may bumubulong sa tenga ko. Ang ingay, hindi nawawala. Nababaliw na ako. Hindi totoo to. Umalis kayo sa tenga ko. Ang sarap naman pagmasdan. Ma'am, tulungan niyo po ako. Maawa po kayo sa akin. Hayaan niyo na lang po akong umuwi sa amin. At bakit kita tutulungan? Saka bakit ka uuwi? Sa tingin mo ba papayag sina Renato at Carlo na pauwiin ka? Di ba ikaw na rin na nagsabi na hindi sila papayag na mawala ka rito? Pero ma'am, hindi ko na po kaya. Kaya mo yan. Malakas ka naman, di ba? Nagmamakaawa po ako. Tulungan niyo po ako. Ngayon ka magmamakaawa? Ma'am, may alam kayo. Sabihin niyo po. Alam mo kung ano ito. Hindi po. Hindi ko alam. Pues ipapaalam ko sa'yo. Epekto ito ng barang, Ana. Ha? Ano? At hindi ito titigil hanggat hindi mo inaamin ang ginawa mo sa mag-ama ko. Wala po. Wala akong ginawa. Talaga? Hindi mo matapang ka noong nakaraang gabi? Bakit ngayon todo deny ka na? Ma'am, hindi ko po alam. Sakit! Tuloy lang hanggat gusto mo. Hanggat may hininga ka. Hanggat hindi ka umaamin, patuloy kang masasaktan. Tama na po. Tama na. Please. Umamin ka sa kanila, Ana, kung gusto mo pang mabuhay. Kung aamin po ba ako, mawawala ito. Kung ibabalik mo ang lahat ng kinuha mo sa pamilya ko, mawawala itong nararamdaman mo. Ma'am, At lalayas ka sa bahay na ito. Kung hindi, hindi ka titigilan yan. Halos mawala ng hininga si Ana. Ilang segundo siyang tahimik. Pagkatapos ay tumango siya at ipinatawag sina Renato at Carlo. Ano nangyari? Anong ginawa mo, Minerva? Oo nga, ma. Dadali na namin sa ospital si Ana. Sir Renato, Sir Carlo, may sasabihin po ako. Ano yun, Ana? Patawarin niyo po ako. Saan? Pag-aalaga niyo po sa akin. Hindi po yun nararapat. Ano bang pinagsasasabi mo, Ana? Hindi ka namin maintindihan. Ginayuma ko po kayo. Ano? Anong sabi mo, Ana? Totoo po.
May pinagawa po akong gayuma. Hindi. Kaya po kayo ganun sa akin. Kaya ako kayo napapasunod na magbigay agad ng pera. Hindi. Imposible. Humihingi rin po ako ng pera sa inyo. Palagi. Yun po ang epekto ng gayuma. Ang mahumaling po kayo sa akin at mapasunod ko po kayo sa lahat ng bagay na hinihingi ko. Lahat po yun sinadya ko. Hindi ko maalala. Dahil po yun sa gayuma. Diyos ko. Ibabalik ko po ang pera. Lahat. Pangako ibabalik ko. Patawarin niyo lang po ako. At aalis na rin po ako. Basta mawala lang itong sakit. Biglang natahimik ang buong kwarto. Pagkatapos ng ilang segundo, tila may nabasag na kung anong bagay sa isip ni na Renato at Carlo. Parang may ulap na nawala sa kanilang ulo. Pa, bakit parang ngayon ko lang naiintindihan lahat? Ako rin eh. Parang biglang naging malinaw ang paningin ko. Bakit parang may mali sa mga ginawa natin? Ana, totoo ba lahat ng sinabi mo? Opo, totoo lahat ng sinabi ko. Kaya humihingi po ako ng tawad sa inyo. Lalo na kay Ma'am Minerva. Ikaw ang dahilan kung bakit pakiramdam ko lutang ako palagi. Opo, Ikaw ang dahilan kung bakit halos hindi na namin pinapansin si Mama? Kung ganun, umalis ka na rito. sir. Lumayas ka na! Ano pang hinihintay mo? Ang kapal na mukha mo para gawin sa amin to! Sir, Hindi ka na namin gusto makita rito. Kaya sige na, Ana. Umalis ka na habang nagtitimpi pa ako. Maya-maya, pilit na tumayo si Ana. Halos hindi na siya makalakad. Nanginginig ang mga tuhod niya. Puno ng sugat ang balat at ang dati niyang magandang mukha puno na ng marka at pasa. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at habang naglalakad palabas ng bahay, hindi na siya makatingin sa kanila. Pagkaalis ni Ana, naiwan ang pamilya sa bahay. Ma, patawad sa lahat ng ginawa namin. Sa lahat ng pagkakataon na hindi ka namin pinaniwalaan ni Papa. Oo nga, Minerva. Pinagtanggol pa namin si Ana kaysa sayo. Patawarin mo kami. Hindi niyo naman kasalanan ng lahat ng yon. Noon pa man, sanay na ako na lagi akong walang boses sa bahay. Ang hindi lang ako sanay, ang makita kayong nag-aagawan sa isang babae lang. Kasalanan pa rin namin, Ma. Hayaan mo, babawi kami ni Papa sa inyo. Dapat nakinig kami sa'yo noon pa, Minerva. Hindi na sana tayo umabot sa ganito. Kung hindi nangyari ang lahat ng yon, baka hanggang ngayon nasa ilalim pa rin kayo ng gayuma. Ma, may tanong ako. May alam ka ba talaga sa nangyari kay Ana? Nararapat lang yun sa kanya. Oo, ako ang nagpagawa ng barang laban sa kanya. Totoo ba yan, Ma? Pero Minerva, bakit mo ginawa yun? Dahil wala na ako ibang paraan. Hindi na kayo nakikinig sa akin. Kahit anong sabihin ko, pinapaboran niyo pa rin si Ana kaya nasaktan ako. Ma, hindi namin alam na nasasaktan na pala kayo. Pero hindi ko ginawa yun dahil gusto ko siyang patayin. Ginawa ko yun para mawala ang gayuma niya sa inyo. Sabi ni Mang Donito, kapag inatake ng barang ang gumawa ng masama, mapipilitan siyang umamin. Minerva, patawarin mo ko. Kung may mali man ako sa'yo minsan. Pero sana maisip mo na kung hindi dahil sa gayuma, kailanman hindi ko nagawang maghanap ng ibang babae. Oo nga, Ma. Sa kaya mo, hindi na namin nahayaang mangyari ulit yun. Lumapit si Carlo at niyakap ang kanyang ina. Sumunod naman si Renato. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng nangyari, tila bumalik ang dating init ng pamilya nila. Tahimik silang nagyakapan. Ma, salamat dahil hindi mo kami sinukuan. Oo nga, kung ibang babae siguro, tiyak matagal nang umalis dito sa bahay. Hindi ko kayo kayang iwang pamilya ko. Tandaan niyo yan. Ngayon ko lang talaga naintindihan kung gaano kahalaga ang pamilya, Ma. Ang pamilya kasi, hindi lang yan yung magkakasama sa bahay. Sila yung mga taong handang lumaban para sa iyo kahit nasasaktan na sila. Minerva, At kahit ano mangyari,
hindi ka iiwan. Minerva, pangako, hindi na kami magpapadala sa kahit anong tukso. At hindi na namin pababayaan ang pamilya natin. Yan ang gusto kong marinig sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Sa labas, tuluyang sumikat ang araw. Maliwanag ang langit at tila bagong simula ang hatid nito. Ang bahay na ilang araw na puno ng tensyon, ngayon ay tahimik at payapa na. Habang nakatayo sila sa may bintana, sabay-sabay nilang pinanood ang maliwanag na umaga. Ang pamilya ang isa sa pinakamahalagang bagay na meron ng isang tao. Subalit minsan, kapag may mga taong pumapasok sa buhay natin na may masamang intensyon, madaling masira ang tiwala at pagkakaisa ng isang pamilya. Kaya mahalagang pahalagahan, pakinggan at ipaglaban ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Dahil sa huli, ang mga taong handang manatili at lumaban para sa pamilya, sila ang tunay na nagmamahal. Wakas!